Hello world. Nasa ang sulok ka man ng mundo ngayon, nanonood o nakikinig. Isang magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Today is Friday, September 6, 2024. Sa lahat ng nagdiriwang na kaarawan sa araw na ito, happy birthday. And sa bawat isa nakatutok, nakasubaybay, nawa masamahan niyo po kami hanggang sa matapos ang devotion na ito in order for you to receive the fullness of God's blessings. And by the way, I'm Trina from the Sanctuary Church Community Fellowship International. If you have any prayer request, mangyari lamang na i-comment nyo po dyan sa baba nang sa gayon ay maisama po sa panalangin ng ating prayer warriors. In the book of Leviticus, chapter 19, verse 32, ito po yung sinasabi, "Show respect to the elderly and honor older people. In this way, you show respect for your God. I am the Lord." Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful morning that you've given us. Dalayan ko po na ihanda mo ang puso't isipan ng inyong mga anak nang sa gayon ay maging maluwag po sa pagtanggap yung mensaheng aming mapapakinggan sa umagang ito. Ganon din po yung mga bisita po namin nakikinig sa mga oras na ito. Kayo po yung mangusap. And I pray, God, na langisan mo ang labi ng inyong munting lingkod. Let them see in me, let them hear you in me, let them feel you in me. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. The title of this message is Respect Elders, Honor God. Respect Elders, Honor God. Kayo po ba yung mahilig mag-observe na napapansin niyo kapag nasa pampublikong transportasyon kayo, halimbawa na lamang yung isang bus, yung front seats doon ay naka-allocate para sa mga senior citizen. And then kapag punuan, syempre minsan na uupuan nyo ng younger folks. And then kapag merong umakyat na senior citizen, kahit tulog pa yung nakababatang individual na iyon, ay ginigising talaga ng mga konduktor. At sinasabing para iyon sa mga buntis and sa mga senior citizen. Kaya nakakahanga na merong mga ganitong taong binibigyan ng importansya yung mga senior citizen. And then nakakatuwang pagmasdan yung kapag tatawid, inaakay pa rin yung mga nakatatanda, yung mga lolo, mga lola. Kapag sa pila, pinauuna yung mga senior citizen, binibigyan ng priority lane sa cashier, sa kung ano naman mga pila. Kaya nakakahanga yung mga taong nagbibigay importansya sa ating elders, sa ating senior citizens. Kaya kung kayo din mahilig mag-observe, no, sa mga pampublikong transportasyon and kayo mahilig makichika sa mga konduktor, mahilig makichika sa mga katabi, kung nasaang lugar man kayo, nasa pampublikong lugar man kayo, yung meron kayo nakakausap, ang sarap makipagtalastasan, ang sarap makinig sa mga sasabihin ng mga nakatatanda. Kasi punong-puno ng wisdom, punong-puno ng kalaliman, and nakaka-pick ng interest. So, if you're someone like that, kudos, di ba po? Kaya, I would like to share with you 4 key points on how to value the wisdom of elders. How to value the wisdom of elders. First point is, understand the importance of wisdom. Of course, to value something, you need to know the importance of it. Kaya, kailangan muna nating maunawaan kung ano nga ba yung importansya ng wisdom. So, what is wisdom? Ito po yung meron tayong mga kaalaman, meron tayong nag-gather na knowledge on something dahil sa experience natin, dahil sa pinag-aralan natin. And wisdom is something that you use your wisdom, you use your knowledge, you use your insight too on how you apply those knowledge na nag-gather mo dahil sa experience mo, dahil sa pinag-aralan mo. So that's wisdom. Wisdom is how you apply all those knowledge and insights that you've gathered. And of course, when you have wisdom, you'll be able to make sound judgments. Halimbawa na lamang kung ikaw ay nag-aaral, alam mo na masamang mag-cutting, alam mo na masamang mag-cheat, pero kapag nag-cheat ka pa rin, kapag nagka-cutting ka pa rin, nasan yung wisdom doon? So, you are terrorizing your honor, yung kung kasama ka sa honor list, you are terrorizing yourself
And nawawala din yung nababawasan or nawawala yung integrity mo, nawawala yung tiwala sa'yo ng mga guru mo, ng mga magulang mo. So, that's wisdom. You are making sure na magiging tama yung gagawin mo base sa mga natutunan mo. Kaya, wisdom is really useful in making decisions, guiding our actions, and handling relationships. Kaya, it's really important for us to pray for godly wisdom. Kasi, iba talaga kapag merong makalangit na kaunawaan, makalangit na katalinuhan, makalangit na karunungan. Diba po? So, that's the first one. Understand the importance of wisdom. Pangalawa is recognize the wisdom of elders. Of course, it's really nice to appreciate the wisdom na nanggagaling ng elders natin na nagmumula sa kanilang mga karanasan sa buhay. Kasi nakuha nila yon mula sa mga karanasan nila, mapapait man yan o masasaya. And then, dahil nauna na sila, di ba nga lagi na sinasabi, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yung ginagawa natin ngayon, chances are, ay nagawa na nila. Kaya maaaring nire-rip na nila yung consequence, maaaring natatamasa na nila ngayon kung ano man yung itinanim nila. Kasi maaring nagkaroon sila ng maling desisyon, kaya naging ganito yung resulta. Maaring nakagawa naman sila ng tamang desisyon, kaya nakakuha sila ng magandang resulta. Kaya magandang makinig tayo and i-appreciate natin yung wisdom nila kasi galing talaga yun sa mga pinagdaanan nila sa buhay. And of course, maaring galing din iyon sa faithfulness nila, nagmula sa kanilang pagsunod, pagiging matapat sa ating Panginoong Diyos. And maaring galing din naman ito sa mga mapapait na karanasan nila sa buhay. Yung iba pa nga, di ba napagdaanan yung World War II. Kaya ang sarap makinig sa mga payo, sa mga sasabihin ng mga nakatatanda. Kaya it's really nice to appreciate their wisdom. So, third point is, learn from the wisdom of elders. Learn from the wisdom of elders. It's really nice to actively seek the counsel of and advice of our elders, of our beloved senior citizens. Kasi napakarami na nilang napagdaanan, napakarami na nilang nakasalamuhang tao, napakarami na nilang nakita, na witness sa naging takbo ng mundong ito. Kaya, importante na bibigyan natin ng halaga yung inputs nila, yung suggestions nila, and even their pieces of advice. Kasi makatutulong talaga yun. Ang sarap kaya makinig sa mga kwento nila, sa mga advice nila, yung pagkakaiba ng mga nangyari noon sa nangyari ngayon. Ang sarap makinig sa mga payo nila para sa pag-aaral, payo nila sa pag-aasawa, payo nila sa pagtatrabaho, and even financial advice, di ba? Kaya ang sarap makinig sa mga nakatatanda. Ang sarap din magkaroon ng mentor na matindi na yung pinagdaanan sa buhay. Kaya sa bawat isa po sa atin, magpili tayo ng mentor talaga kasi ang sarap na meron nagko-correct sa atin, ang sarap na meron nagre-rebuke sa atin, nagpapaalala, nag-encourage, and nagsasabi, "Ops, wag mong gagawin yan kasi ito yung mangyayari dyan." Why? Kasi napagdaanan na nila yun. Nakita na nila yun mula sa colleagues nila, sa friends nila, or even sa parents nila maaari. Kaya, masarap matuto sa mga karunungan ng mga nakatatanda. And then, of course, we must learn by observing their faith, their character, and their conduct. Kasi doon tayo matututo mula sa kanilang mga karunungan. The way we observe them, kaya matututo po doon tayo. Pang-apat is honor the wisdom of elders. Paano natin i-honor yung wisdom ng elders? Of course, we must show respect. Sabi nga sa 1 Timothy 5:1-2, "Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father." Ayun yung sinasabi sa 1 Timothy 5:1. Kaya, importante po na kapag merong nakatatanda na maaring out of the line now, we can rebuke them in a nice way. We can rebuke them calmly, na meron pa rin pagrerespeto, paggalang. So, we honor them by showing respect. Next is,
by giving them a voice. Kasi ang hirap naman ng hinaharang natin kung ano man sasabihin nila, yung hindi natin sila binibigyan ng pagkakataong sabihin kung ano man nasa isip nila, nasa puso nila. Kaya we give them a voice by showing unto them that we value their wisdom and their insights. And of course, we honor their wisdom by celebrating their contributions. Maganda yung ini-appreciate natin kung ano man yung mga nagawa nila, simple man yan o malaking bagay. Nagwalis man sila sa front yard, inalagaan man nila yung apo natin, iyakap man tayo, nakinig sila sa rants natin, tinap nila tayo sa shoulder. Those simple things are actually big, di ba? Kaya we must celebrate their contributions during family gathering natin or meron man tayong meeting. Huwag nating kaliligtaang i-appreciate yung contributions nila. Kasi that's how we show that we honor the wisdom of our elders. Kaya, those are the 4 key points on how to value the wisdom of elders. Again, first one is understand the importance of wisdom. Second is recognize the wisdom of elders. Third point is learn from the wisdom of elders. And fourth is honor the wisdom of elders. Kaya sa bawat isa po sa atin, let us respect elders. Because we honor God by doing so. Because respecting our elders is a reflection of our respect for God. To younger individuals, let us respect our elders. Maging matulungin tayo kapag may tatawid sa kalsada. Alalayan natin. Kapag mayroong mabibigat na dala, tulungan natin. Kapag wala silang maupuan, bigyan natin ng mauupuan. Kasi alam ko na kung anong tinanim natin ngayon, aanihin talaga natin yan. Kaya the way we treat those elders, there's a huge possibility na ganun ding same treatment din yung makukuha natin kapag narating natin yung ganung edad. And to our elders, of course, I pray that God will put His words in your mouth so that He could use you to strengthen, to motivate, to encourage, to rebuke, and warn the younger individuals as needed. Ngayon naman po, magkaisa po tayo sa ating prayer focus. Pray that the rising generation will give importance to honoring and respecting the elderly as a manifestation of their reverence for the Lord. Let us pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa umagang itong pinagkaloob mo po sa amin. Dinadalahin ko po na sa mga nakatatandang nanonood namin ngayon, kayo po yung patuloy magbigay ng kalakasan, patuloy na magbigay ng mga salita mo sa kanilang mga labi, nang sa gayon sa tuwing kami makikinig sa kanila, mabibigyan kami ng comfort, ng encouragement, mabibigyan kami ng warning as needed, mabibigyan po kami ng rebuke as needed. Kaya use them mightily for your glory. Ganon din po sa mga younger individuals na nakikinig sa amin ngayon. I pray that we will honor our elders because that is the reflection of our respect for you, on how we honor you, on how we value your authority, Lord Jesus Christ. Kaya dalangin ko rin po na kayo magbigay ng kagalingan sa lahat ng may karamdaman. And nais ko rin pong ipanalangin sa inyo si Ma'am Victoria because last Wednesday nasa ICU po siya. Kaya we pray for quick recovery. Kung igagawad mo itong kagalingan na ito, nawa makita ng mga tao sa kanyang paligid na buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nawa maging buhay na patotoo po siya. Dinadalangin ko rin po na kayo po'y mag-ingat sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, sa mga manggagawa na papasok ngayon sa eskwelahan, sa kanilang mga trabaho. Cover us with your precious blood, and I pray na maging effective ambassadors mo po kami, na yung mga taong nakakasalamuhan namin, they will be able to see in us, hear in us, and feel you in us. Kaya maraming po salamat. To you all the glory, honor, praises. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Kaya sa bawat isang tumutok, sumubaybay, maraming salamat po. And God bless you all. Thank you. Take care.